Kailangan po nating puntahan yung pinagmumulan muna ng problema kung bakit nagkakaroon ng mga taong sa pilitang gumagamit ng droga. Pagdating po doon sa issue ng human rights, yung akin po ay theoretical lang, na kapag kahit ubusin mo lahat ng puser sa Pilipinas, in a way, kung ika ngay medyo mong pasabugin sa isang lugar at mawala sila lahat, theoretical lang naman yun. Alam ko po yun. Ika nga ganun pa rin, magkakaroon pa rin ng hahanap pa rin po sila kung meron kang drug dependent. Maglagay ka na isang tambak na cocaine dyan. Kung walang drug dependent dito, walang hihipo nun. Basura yun, Mr. President. That is what I mean. Thank you. Usaping Coca-Cola dyan sa Senado, mga kabdi, diretsahan na hong sinabi nitong si Kong Dante Marcoleta na kailangan hong tukuyin kung sino-sino yung mga nagbebenta. Hanggat may bumibili, may nagbebenta. Ito nga ho yung mainit na palitan ho nila ng sagot ni Tuta Soto dyan sa Senado. Kaya mga kabdi, wala ho tayong paligoy-ligoy pa. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. Dito mga kabdi, mantakin po ninyo. Gusto na nga nilang bombahin daw sa isang isla nito mga, alam nyo na, gumagamit ng white powder. Kaya nga dito, wala na ho tayong paligoy-ligoy pa. Ito pong privilege speech na binitawan sa hapong ito. Certainly, Mr. President, with pleasure. Mr. President, unang-una po ay pinasasalamatan ko ang ating Senate President sa paglalahad niya ng kanyang makulay na kasaysayan kung paano po pinasimulan ang kanyang inisyatibo para makatulong po sa pagsugpo ng droga sa ating bansa. Napaka-importante po talaga na ito po ay diretsahang mabaka po ng ating pamahalaan para sa ganun ito po ay mapuksa sa lalong madaling panahon. Ngunit kagaya po ng paghahalimbawa na ginawa ng ating Senate President, para pong maski po siya'y nalulungkot sapagkat nung siya po ay nagsimula niyan, siya po ay Vice Mayor po ng Quezon City. Pwede po bang maitanong, Mr. President, kung anong taon po yun? 1988, Your Honor, Ngayon January 18, 1988 were the elections. I was sworn in as Vice Mayor, if I recall it right, February 2 of 1988. Ngayon po, Mr. President, tayo po ay 2026 na at kayo po ay Senate President na po. Mga ilang taon po yung pagitan mula nung kayo'y maging Vice Mayor at ngayon po ay isa ng Pangulo ng ating Senado. 37 years, if my mathematics is still working, Mr. President. So, Ginoong Pangulo, sa halos 40 taong pakikipagbaka natin sa droga, na ngayon ay nalaman nating isa pa lang ating gagalang-galang na Senate President ang nagpasimula nito. Ngunit sa kanya pong paglalahad ay may halo pong kalungkutan dahil sa kanya pong paglalarawan kanina, kahit na po hulihin natin lahat ang mga puser at ang mga gumagamit nito, at kahit sakasakali na meron po tayong magagawang kaparaanan na sila ay ilagay lahat sa isang isla. At meron po tayong karapatan at kakayahan na pasabugin ang isla na yon. Siguro po iniisip po ng ating Pangulo, Mr. President, na sa kanya pong frustration talagang, kung minsan nga po, mahalos maiisip nyo na po yun eh. Dahil siguro sa kagustuhan niyang mapuksa ka agad, bobombahin na lang niya. Pag-halimbawa po natin, Mr. President, nakahanap siya ng isang napakabagsik na bomba. Talaga pong walang natirang isa mang kaluluwa. Namatay po lahat, Mr. President. Pero sabi niya, hindi pa rin po sapat yun eh. Hanggat meron tayong lilitaw ng mga kababayan, sabi po niya, na dependent sa droga, mananatili pong magkakaroon tayo ng problema. Tama po ba yung aking pagkakarinig, Mr. President?
Tama po yun. Bagamat pagdating po doon sa issue ng human rights, yung akin po ay theoretical lang, na kapag kahit ubusin mo lahat ng puser sa Pilipinas, in a way, kung ika ngay medyo mong pasabugin sa isang lugar at mawala sila lahat, theoretical lang naman yun. Alam ko po yun, Mr. Ika nga ganun pa rin, magkakaroon pa rin ng hahanap pa rin po sila kung meron kang drug dependent. Kaya nga ho, ang totoo po niyan, kapag nasawata natin ang drug dependency, ang bigat nga, mas mabigat sa akin yung prevention and rehabilitation kaysa sa enforcement and prosecution kung tutuusin. Sapagkat kapag napigil mo lahat ang drug dependent sa Pilipinas, yung mga bagong 13 years old hindi na magdodroga at yung mga dating drug dependent na inahirehab mo, wala nang bibili. Mr. President, I have said this before, the day we stop buying is the day they stop selling. Wala na magbebenta, Mr. President, dahil walang bibili. Like for example, in this case, dito sa ating ngayon, maglagay ka na isang tambak na cocaine dyan. Kung walang drug dependent dito, walang hihipo nun. Basura yun, Mr. President. That is what I mean. Thank you. Salamat po sa inyong pagpapaliwanag. Yun din po ang pagkakaintindi ko, Mr. President. Kahit na theoretically magagawa po natin yun, ay talaga po palang mahihirapan din tayo. Ito po paglararawan na lang na kaya nating gawin. Kunwari, totoong lahat na nagawa po natin yun. Mananatili pong maharap po tayo sa problema dahil may babangon po pang mga iba pang mga drug dependents na ang pinagmumulan po nito ay marami pong mga problema sa buhay. Iba't iba pong kalagayan sa buhay. Halimbawa po, Mr. President, sa napakahirap pong kalagayan ng napakarami nating mamamayan ngayon, yung kanilang pong pagkain lang, Mr. President. Ngayon po ay halos na doble na po ang presyo ng mga bilihin ngayon. Isama po nyo yung gamot, yung lahat po ng pangangailangan para mabuhay ka lang ng disente. Kaya kung minsan po nagagawa na ng mga tao para malimutan lang ang problema na kanilang kinakaharap sa araw-araw. Lalo pa nga, isama mo po ang kanilang mga anak. Kaya po sila nakakahanap ng paraan para malimutan siguro yung problema. So, kung hindi po natin maayos ang problema nating pang-ekonomiko, socio-economic problems, yun po talaga ang kausa. Yan po yung pinagmumulan ng problema kung bakit lumalala at lalong nagiging mahirap para bakahin natin ang problema ng droga. Sa makatwid, Mr. President, hindi lamang po yung actual na paghuli sa mga gumagamit ng droga, i-reinforce natin ang mga batas, i-prosecute natin, i-rehabilitate. Kinakailangan po nating puntahan yung pinagmumulan muna ng problema kung bakit nagkakaroon ng mga taong sa pilitang gumagamit ng droga. Sa makatwid, lalong mas malaki po yung problema ang kinakaharap natin. Hanggat hindi po natin na isasaayos ang napakaraming problemang bumabalot sa ating bansa, mananatili po na magkakaroon at lalo pa pong magkakaroon at dadami pa ang mga taong maghahanap ng pansamantalang pagtatakip ng kanilang problema. Yan nga ay sa pamamagitan ng paggamit ng droga. Tama po ba ang aking assumption, Mr. President? Yes, Mr. President, maraming salamat po. Maganda yung napunto ninyo sapagkat you are absolutely right. But hayaan niyo pong dagdagan ko. At hindi lang yung escape ang pinag-uusapan dito. As a matter of fact, thank you for reminding me because if I am asked, may mga drug dependent hanggang ngayon, drug dependent pa rin kahit ubos na droga. Ano ba problema? Ayan ang tatanong. Ano ba ang pinagsisimulan niyan? Mr. President, I have used an acronym, PEACE, P-E-A-C-E, to describe it. And that encompasses and includes what the distinguished gentleman from Tarlac said, Senator Marcoleta. Tama po yun. Because P,
stands for peer pressure. Yan po isa sa mga dahilan. Sa eskwela, sa barkadahan, naku, pag hindi ka sumubok, ganito. Isa po yun. Yung E sa peace stands for escape. Yun mismo yung sinasabi ninyo. At yun ang isa sa mga dahilan. Parang escape po yan. Akala nila makakatakas sila sa problema nila, makakatakas sila sa kahirapan nila, sa pamamagitan nito. Mali po. Lalong nadodoble ang problema nila. Yung A naman sa peace stands for availability. Napakalakihong negosyo nito. Ito po, bilyon-bilyones na dolyares na negosyo ito. That's why these people, these drug lords, these drug pushers, especially high-level drug traffickers, will make it available in your streets, in your homes, in your schools, everywhere. They will make it available. At kukumbinsin kayo na sububok at malulong dito sapagkat negosyo po ito. It's a $1 trillion industry in the world. Yun naman pong C sa peace is curiosity. At yun ang pwede nating iwasan doon sa sinasabi kong prevention sa Drug Abuse Resistance Education Program ng mga kabataan. Curiosity po ang simula nung iba. At yun namang E sa peace is emptiness. Kapag walang pagmamahal, pag walang Panginoon sa puso mo, Panginoon, pag walang ang Diyos sa puso mo, iyon na tinatawag nga na emptiness, malamang malulung ka sa ipinagbabawal na gamot. Yun po ang isa sa mga binabanggit ko lagi. Kaya po, salamat at nabanggit nyo yung mga dahilan na yan. At yan hindi madaling harapin, hindi madaling solusyonan. As a matter of fact, it has to be an ongoing fight. It is a war. And I always say, Mr. President, in this war, the best fighting unit against illegal drugs is the family. Kaya po, paulit-ulit ko pong sinasabi po yan. Salamat po. Salamat din po sa karagdagang paliwanag, Mr. President. Talagang yung P, pressure po talaga. Pressurado siya araw-araw. Walang makain ng anak niya. Walang magamit sa napakarami pong pangangailangan sa buhay. Litong-lito po siya. Talagang pressure po yun. Yung E, ano na po yung E, Mr. President? Escape. Akala po niya, makakaiwas siya. Akala po niya, magagawa niya ng paraan, maiwasan niya na lang sapagkat hindi po niya mapunan ang pangangailangan talaga sa araw-araw. So napipilitan siya talagang humanap ng escape. Yung A, availability. Available po sa kanya yung option na yun dahil yun na lang po kasi ang tanging magagawa niya. Dahil kahit ano pong gawin niya, sa napakahirap pong kalagayan ng marami nating kababayan, makikita naman po natin ang pinanggagalingan talaga nitong mga droga ay talaga pong yung mahihirap na segment ng ating population. Yung C, Mr. President, ano na po yun? Curiosity. Akala po niya, curiosity. Baka iniisip niya, tingnan ko nga, baka dito maka-escape nga ako. Ito na lang siguro ang mabuti kong gawin. Hanggang sang huli, Mr. President, ano na po yung huli? Emptiness. Emptiness. Walang pagmamahal, walang Panginoon Diyos. Hindi lamang po yun. Empty talaga. Literal pong empty. Walang pagkain, walang gamot, walang pambayad sa napakaraming mga bagay. Talaga pong malululong siya sa droga. Talaga pong hahanapin niya, Mr. President. Wala po siyang choice. Hahanapan po niya yung makakapagbigay sa kanya ng panandaliang siguro escape sa kanyang buhay. Hindi niya kayang harapin lahat. Tao lamang siya. Ito po ang pinanggagalingan ng problema ng droga. Ito lang pong nangyari sa atin ngayon. Very recently, Mr. President. Nung nilimas po ang ating kabangbayan, lalo pong nalugso ang economic condition ng ating bansa. Lalo pong tumaas ngayon ang bilihin. Maski kanino po kayo magtanong ngayon, litong-lito ang ating mamamayan. Kaya alam ko po, lalong dadami na naman ang droga. Nakakalungkot po, nakakatakot.
sana po ay unahin natin sana yung pinagmumulan ng problema ng droga. Ito po yung pangkalahatang kalagayang kabuhayan ng ating bansa. Maraming salamat po, Mr. President. Maraming salamat po sa inyong panahon. Thank you. Just for the record, Mr. President, tayo naman po ang Kongreso at Senado, hindi po nagkukulang kung tutuusin. Lagi po nating hinaharap ito. At meron nga po tayo mga tinutulak na mga bagong batas na pwedeng sumagupa dito. Ang isa po na mga naipasa na natin, na inaasahan ko that in the very near future, the Executive Department will finish this. This is Republic Act 11928. This is the Separate Facilities for Heinous Crimes Act. Ito po yung mag-i-establish tayo ng isang lugar na kung saan nakahiwalay yung mga high-level drug traffickers para po maiwasan na natin yung debate naman pagdating sa death penalty. Anyway, Mr. President, maraming salamat. Senator Robin Leader, Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Nais ko naman pong magbigay ng konting pahayag sapagkat nabanggit po ng ating Ginoong Pangulo ang patungkol po sa pagtatayo ng mga pasilidad para po sa mga involved po sa droga. Nais ko lamang pong banggitin sa ating plenaryo nung panahon po na ako po ay nakulong sa Bilibid, si Ginoong Pangulo po ang tumulong po sa amin makapagtayo ng therapeutic center sa loob. Kung natatandaan niyo po, Ginoong Pangulo. Opo, tatandaan ko po at saka pinadagdagan ko po yung Building po sa loob. Yung pagkain po ninyo, pinataasan ko yung budget. Opo. Yan po ang mga naging institusyon na po ngayon yan sa New Bilibid Prison, sa Bureau of Correction, yung pong Inmates Crusade Against Drugs. At ito po ay tinulungan po kami ni Ginoong Pangulo, Senator Vicente Soto III. Kaya isa pong malaking tulong po ito sa Bilibid sapagkat dito po ay naihiwalay po yung mga drug offenders doon po sa mga tinatawag po natin na mga kriminal. At ito po, nagkaroon po kami ng mga building doon. At ito po ngayon ay kinikilala na programa po sa Bucor. Meron lang po ako sana na mababanggit din po sana dito sa ngayon na dapat din po natin pong harapin. May kinalaman din po ito. Sa ngayon po kasi yung atin pong mga kulungan ay napakarami pong mga drug offenders po ngayon na nakakulong. At katunayan po, halos ang buong population po, sabihin na natin, 80% ay drug offenders po. Sana magkaroon din po tayo ng mga panukala na makapaghihiwalay po sa atin doon po sa mga usapin na kung sino po yung mga heavy user, doon naman po sa mga light users pa lang na wag po sana silang mapasama doon sa mga tinatawag po natin ng mga pusakal na kriminal. Yun lamang po. Maraming salamat po uli sa inyong lahat. Salamat po. Salamat po, Mr. President. I wish to thank the distinguished gentleman from Camarines, from Bicol and Nueva Ecija, Senator Robin Padilla. Yes, tama po yun. Mga 70 to 75% po ng nakakulong ay drug-related actually, yung kanilang mga kaso. At yung sinasabi po nila na suggestion na baka maihiwalay, pwede po natin yan i-incorporate doon sa tinatayo po na separate facilities for heinous criminals. Nahihiwalay po sila. So, mangyayari po, aalisin natin dapat sa Muntinlupa, yung New Bilibid Prison sa Muntinlupa. At ililipat natin ang mga taga-Luzon sa Luzon, ang mga taga-Bisaya sa Visayas, at ang mga taga-Mindanao sa Mindanao. Bakit po naisipan yan at nilagay ko puro sa batas yan? Sapagkat ang nabalitaan ko, at ito po ay mapapatunayan ng ating kaibigan at ating kasamang senador, Mr. President, na kapag ang isang PDL or person deprived of liberty ay hindi na dinadalaw ng pamilya, yan po ay based on my research at saka pag-aaral po yan. Marami pong inabot ang sa akin ng Department of Justice during that time. Sa matter of fact, binigay ko po kay Senator Frank Rilon yan nung araw when he was Secretary of Justice, na kapag hindi na dinadalaw ng pamilya, doon nag-uumpisang magloko. Yung PDL. Doon na nakakasama ng mga gang, na barkada, na
siguro po ay mapapatunayan ito ni Senator Padilla. Totoo po yan. Opo, ako po'y sumasang-ayon sa atin pong Ginoong Pangulo. Sa katunayan po, nung 19th Congress, ako doon po ay nagsulong ng regionalization. Totoo po yun. Kapag ang tawag po namin dyan, mga tawid dagat. Kapag ang tawid dagat po ay hindi na nadalaw, eto na po, nagkakaroon na po ng mental health issues na po talaga. At nauuwi na po ito minsan sa pagiging buryong. Yun po ang tawag namin doon. Pag naburyong yan, ay pwede na po yan talaga minsan mag-amok o manaksak. Opo. Yan po yung mga talaga mga tunay na problema. At napakaganda pong marinig na ito po ay pag-uusapan po uli. At inshallah ay magkaroon po ng batas na maging regional na po talaga ang Bilibid. Sa ngayon po, ito'y nandoon na. It's a matter of the Executive Department executing it now. Kasi nga, tama yung binanggit nila. At no, sumasang-ayon siya sa sinabi namin, sumasang-ayon din po ako sa kwento niya. Sapagkat kapag ikaw ay, ang isang PDL ay taga Sultan Kudarat, paano kang bidalawin sa Muntinlupa? Baka once a year hindi ka madalaw noon. Lalo na kung ito'y kapos. Kapos. At karamihan sa ating mga kababayan doon ay kapos. So pag hindi na dinadalaw, yun ang nag-umpisa. So dali natin sila sa Mindanao, yung mga taga Mindanao. Taga Visayas sa Visayas. At yung mga taga Luzon sa Luzon. Ang mangyayari po niyan, at sineperate po natin yung mga loko, yung mga heinous criminals, sineperate natin yan. Yung Muntinlupa po, 324 hectares, tama ba? 324 hectares po yun. Ang laki pong ginhawa sa gobyerno to. Kung ito'y gagawin na lang natin, imbis na NBP, gagawin natin itong yung university belt. University belt. Marami pong magtatayo ng mga eskwela at university ron. At magiging growth corridor po yan papunta sa south ng Luzon at ng Metro Manila. Malaking bagay po yun at I hope maumpisa na po yan. Ang alam ko, when Secretary Remulla was DOJ Secretary, they started already the tawag dito, groundbreaking. The groundbreaking for that. So, sana po matuloy. At salamat sa inyong pagsuporta at pagtagulod, pagtangkilik, Your Honor. Apo, maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Meron lang po akong idadagdag, konti lang po doon. Nakapag-usapan din po namin ito. Totoo po yun ni Secretary Remulla nung siya po ang DOJ. Ni-request ko lang po sa kanya na sana i-maintain lang yung maximum prison na parang Alcatraz po, na wag namang gibain kasi historical, very historical po yung maximum prison na kung ito po ay matutuloy, magkakaroon po ng paglilipat, sana lang po i-maintain lang yon sapagkat napaka-historical po nung main building po ng Bilibid. Maraming Museum. salamat po, Ginoong Pangulo. Pwede pong maging museum. Maliit na party lang naman po yan, so pwede po yung suggestion na. Thank you. And again, 11928 was co-authored by Senator Mig Subiri, Mr. President, just for the record. Senator Joel Villanueva is recognized. Mr. Yes. President, just very short, Mr. President, manifestation, and if I may just raise one question to our dear Senate President. First of all, at the onset, may I just put into the records of this August Chamber my sincerest thanks and gratitude and support to the privileged speech given by our Senate President. Just one thing that I'd like to raise that touched my heart is when the Senate President made mention not only about all this, the pressure, peer pressure, escape, availability, curiosity, and the last one was mentioned, yung emptiness, Mr. President. And emptiness stems from the fact that a person has no course or hope anymore to live and fight another day. And that's why dun po sila pumupunta. And binanggit po ng ating Ginoong Pangulo na napakahalaga ng pananampalataya, napakahalaga ng relationship sa Diyos, napakahalaga ng mayroon kang pinupuntahan at nakakausap through prayers, Mr. President. And I remember there was a time in the history of this country when
we actually focus on moral recovery program wherein we involve religious groups, religious sectors. I have talked to so many people, Mr. President, and I don't know if our Senate President would agree with this representation. I have talked to so many people and experts, etc., and our Senate President's been fighting this menace in our society for almost 40 years now. And they have been saying, Mr. President, maraming programa ang pumapalpak kahit na merong lugar, kahit mayroong building, kahit mayroong programa, etc. Pero kung wala po yung moral aspect, yung pong paggabay, pastor man ito, pari man ito, imam man ito, Mr. President, bigay ng importansya sa relasyon niya sa kanyang Diyos, sa kanyang tagapagligtas, then it is impossible really to redeem and to rehabilitate a person who is drug dependent, Mr. President. So I just wanted to ask our dear Senate President about this and how we can really mas mapaigting pa, mas mapalalim pa yung pagkakaroon o pag-i-involve ng tinatawag na moral recovery program, Mr. President. Yes, Mr. President. Tama po yun. Iyan po isa sa mga pinakamahalaga na parte sa atin sa buong buhay, hindi lang tungkol sa droga, kundi sa kabuuan natin. Yung moral recovery ng ating bansa, we will have to focus on faith. Whatever religion we believe in, we must focus on faith. As a matter of fact, yun po sa sinasabi ko sa rehabilitation program, ang isa ho sa pinakamatalaban, aside from therapeutic community, yung pong faith-based. Yung faith-based rehabilitation program, ang isa sa pinaka-effective na programa, Mr. President. And the moral recovery is immediate. Iba talaga kapag ang kausap mo ay ang Panginoon Diyos at talagang ibinubukas mo ang sarili mo at isinusuko mo sa Kanya. Malaking bagay po ang nangyayari at marahil we can think of a way of how we can incorporate it in the authority that I am proposing, the Presidential Drug Enforcement Authority. Because aside from the 4 major concerns that I mentioned, there is this new technique of alternative development. And perhaps after alternative development that we can use, we can also infuse moral recovery. Mas madali hong mako-convert yung mga drug dependent kung magkakaroon ng moral recovery program and faith-based as much as possible. Yes, Mr. President. Thank you. sir. Thank you, Mr. President. I will fully support that and thank you, Mr. President, for that very clear answer, Mr. President, especially based on experience by our Senate President. Importante ho na talagang maisapuso, masaisip at talagang maintindihang mabuti ng isang mamamayan na ang kanyang buhay ay mahalaga at merong patutunguhan ang kanyang buhay kung meron siyang pagkilala at pananampalataya sa pinananaligan niya na Diyos. Maraming salamat, Ginoong Pangulo. Thank you, Mr. President. Salamat din po. Salamat po, Mr. President. Thank you. Majority Leader. Thank you very much. Thank you very much, our dear Senate President, for his privileged speech. Mr. President, I move that we refer to the Committee on Public Order and Dangerous Drugs the privileged speech of the distinguished Senate President together with all the manifestations and interpellations done after. Mr. President, Senate President, may we recognized. please ask the Majority Leader to include also the Committee on Justice? Oh, yes, Mr. President, a secondary committee, Committee on Justice. So referred. Is there an objection? Hearing none, so referred. Thank you very much, Mr. President. Mr. President, I move that we take up proposed Senate Resolution number 297. I so move, Mr. President. Is there an objection? Hearing none. Asa na yun? 297, Mr. President. Resolution 297. Senate Resolution 1794. Or maybe before that, Mr. President, I move to withdraw that motion and proceed with the reference of business, Mr. President, so that we can put that clearly on the record. Mr. President, I move for the reference of business yeah. and withdraw the previous motion. Reference muna.
Doon ako nakatingin eh.